Freedom in Christ. That's my title. Freedom, talagang totoong freedom sa Panginoon. Genuine. Dahil maraming so-called Christian, talagang minsan naisip, Christian kaya ako? Para pag naisip ko itong mga ginagawa ko, Christian kaya ako? So, for us to realize if we are a genuine Christian, I pray today that God will use this message even in a short period of time, magkaroon ng impact, foundation sa bawat buhay natin as a Christian. Kaya nga, sa umagang ito yung bakit kailangan natin na magkaroon ng freedom. Alam natin ito, yung John 8:32, you shall know the truth and the truth shall set you free. Diba? Freedom. If we want freedom, the Bible gives us the freedom. Can we all stand? Let's pray. Father in heaven, in the mighty name of Jesus, Lord, we pray sa umaga pong ito na kayo po, Lord God, ang totaling manguna pumagit na sa aming kalagitnaan, O Lord God. Use me only as your instrument to be a channel of blessing. At Lord, sa aming pag-aaral ngayon, mas lalo pong lumalim ang aming foundation, ang aming faith sa inyo sa pag-aaral po ng inyong salita. Lord, especially sa mga first time pa pong nakapunta, naka-attend sa mga ganitong gawain, Lord, we pray, Panginoon, na kayo po ang totaling kumatok sa puso nila. In Jesus' name, amen. And every time po, baka po na po tayo. Every time may mga topic na parang very serious, medyo konting complicated, I always say this na, I always pray na hindi ako maka-offend, kundi maka-open ng bawat puso't isipan. Ayun po ang aking prayer. Kapag may mga topic na mga ganitong bagay, hindi ako maka-offend, kundi maka-open ng puso't isipan. Why we need to know the truth? Sometimes truth hurts. Really, di ba? Sometimes truth hurts. May mga totoong bagay na, wow, natutuwa ka pag natuklasan mo ang isang bagay, masaya, wow, thank you. Pero sometimes truth hurts. And after a while, if you accept the truth, after a while, mas lalong gumanda ang iyong situation. Because you accept the truth. Again, sometimes truths hurt. Maraming bagay. Pag naunawaan mo yung boyfriend mo pala, or girlfriend mo, may asawa na, nalaman mo. Masakit, di ba? Minahal mo eh. Honest, masakit. Pero when you accept the truth, di ba nagiging maayos ang ano mo? Nagiging maayos ang iyong pakiramdam, ang iyong buhay. Dahil nalaman mo eh. Pinalaya ka. It hurts. But when you accept the truth, nakakalaya ka. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Why we need to know the truth? Baka kapatid, ito po ang importante para maunawa natin ang truth. Kaya sabi niya, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Kung titignan natin, kilala naman si Jesus lahat, kilala ng tao lahat si Jesus. Pero here's the thing, here's the question. Do all believe and have faith to Jesus? Tulad ng papakita ko sa inyong picture na to, itong tatlong yan. Tatlong yan, yung iba rito, na-share ko na, yung si Micah Wilder, a very devout Mormons. Wala siyang ginagawa, kundi lahat ng makausap niyang tao, he wants to convert it into Mormons. Kaya nga, one time nakausap niya isang pastor, sabi niya, itong pastor na to at yung buong congregation niya, ko-convert ko sa Mormons. Yun talaga siya. Sobrang devoted. Itong si Teddy Hang, itong isang napakalaking triad sa Hong Kong, when a pastor, having a conversation with the pastor, ito ang sabi ng pastor sa kanya, sinashare niya yung buhay niya as a Hong Kong triad leader, biggest sabi ng pastor, believe in Jesus. Sabi niya, everything is fine without me. My God took care of me very well. Don't talk about Jesus. Then itong si Nabil Quresh, 5 years old pa lang, kabisado na yung 5 books ng Quran. 5 years old pa lang, nabasa niya na yung buong Quran. Ganito so ka-devoted itong si Nabil Quresh. So ang ibig ko sabihin, itong mga to, Muslim, Mormons at Buddhist tong isa,
You see, you shall know the truth and the truth shall set you free. Kilala nila si Jesus. Pero do they believe and have faith to Jesus? Why? Itong sabi ng Bible. Sa 1 Corinthians 1:18. The message of the cross is foolish to those who are headed for destruction. But we who are being saved know it is the power of God. Kung titignan mo, di ba? Yung mga yung very devoted sa kanilang so-called religion, they think yung kanilang ginagawa nakakalugod sa Panginoon. Pero itong sabi ng Bible the message of the cross is foolish to them. Kaya sabi ni Teddy Hang, don't talk about Jesus. Si Nabil Quresh, yung classmate niya nung college, wala siyang ginawa kundi debate, pero kaibigan niya. Kumbaga ito, napaligiran sila, na may nakasalumuhan, meron sila nakakausap na Christian. Kaya sa ating pag-aaral, sa Bible, meron dalawang tao na maaaring kilala nyo na nakaharap face to face at lumapit talaga kay Jesus Christ. Meron tao ito, unang tao to. Yan. Yung rich man. Kala natin yan, di ba? Nung lumapit siya sa Panginoon, sabi niya, as Jesus was out on his way to Jerusalem, a man came running on him, knelt down. Kung titignan mo, mayaman na to. Mayaman to Pero lumapit siya kay Jesus, lumuhod pa. Lumuhod. Ang ganda ng unang dating niya, di ba? Lumuhod siya, tanda ng pagpakumbaba, tanda ng surrender sa Panginoon. Sabi niya, good teacher, what must I do to inherit eternal life? Mga kapatid, the most important question in life, hindi yung sino yung mga pangasawa ko? Yayaman ba ako? Kailan kaya ako babalik sa Pilipinas? Kailan kaya magkakaroon ng magandang negosyo? Kailan matapos ang mga anak ko? The most important question in life, itong sinabi ng rich man. Good teacher, what must I do to have an eternal life? Sobrang yaman na nito. Nasa kanya lahat. Nasa kanya fame, possession, position, power. But one thing lack sa buhay niya na parang kulang sa kanya Kaya pumunta siya kay Jesus. At lumuhod. Lumuhod. Kapatid, sa buhay natin, kung tatanungin ko kayo, anong important question sa buhay natin? Magkamal ng maraming pera, makaipon ng maraming pera, okay lahat yan. Magkaroon ng business, magkaroon ng asawa, magkaroon ng BF, GF, okay lahat yan. Pero the most, kaya nga tayo nandito kung titignan nyo Kung titignan nyo, bakit tayo dito? For our future. Minsan yung mga mayayaman, meron pa yung mga pension plan, may mga plans pa yan na, mga future plans. Pero kung titignan nyo, lahat ginagawa natin ng plans, lahat yung future natin. Pero ang tanong, itong tanong, sometimes ang tao kaya naiisip itong tanong na to. Itong tanong na to, what must I do to have an eternal life? Itong teacher, itong mayaman na to, kahit nasa kanya na lahat, alam niya may kulang. Kaya lumapit siya. So sabi ni Jesus sa kanya, okay, gusto mong paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sundin mo yung 10 Commandments. Hindi ko na buhanin dyan kasi mahaba yan. Sundin mo lang. So sabi ng mayaman na to, teacher, sinunod ko na yan when I was a child. Bata pa lang ako, sinusunod ko na yan. So si Jesus, nakita niya, okay, sinusunod mo na. Hindi niya, itong maganda. Sabi ni Jesus, kung sinunod mo na lahat yan, si Jesus ang kausap niya, omnipresent, omniscient, di ba? Powerful. Kung isinunod mo na lahat yung mga commandments, ito pa, isa, kulang na ginawa mo. Sabi niya, Jesus look at him, with love, one thing you lack, he said, go, sell everything you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven, then come, follow me. So, ang maganda rito, sinabi ng Panginoon Jesus, di ba? Ibenta mo lahat. Minsan, tayo gusto natin lagi, yung mga treasure, yung ipon dito, kung anong goal natin, trophy, award, nandito lahat. Pero sabi ng Panginoon, ito mismo, if you want treasure in heaven, gumawa ka ng mabuti. Sell everything. So, totoo nga lang kaya, maring tinetas lang dito ng Panginoon, itong mayaman to. And then, nung makita yung sabi niya, then follow me. Kapag naibenta mo na, hindi pa tapos yan. Follow me. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Parang ganun siguro sabi ni Jesus. Dahil sabi, ito, nung narinig ng mayaman to, nung narinig niya, at this
The man face fell. Nalungkot. He went away sad because he had a great wealth. Kung titignan ko mga kapatid, minsan, siyempre, pag mineditate mo to, yung kayang yaman lang, ito ay minsan pinapakita lang ng Panginoon, yung yaman. Pero ang totoo niya, sa buhay natin, marami hindi tayo makasunod sa Panginoon kasi marami tayong hindi kayang iwanan. Yung comfort zone natin, minsan yung trabaho kahit illegal yan, diyan ka kumikita, hindi mo maiwanan. Minsan kung ano-ano mga bagay, hindi natin kaya iwanan. Ito pinapakita lang yung mayaman. Pero sa buhay natin kapatid, if we truly want to have freedom na binibigay, na nais ibigay ng Panginoon sa atin, ito sabi niya, remove all the things na naghihinder para makasunod tayo sa Kanya. Then, follow me. Sabi niya, follow me. Pero hindi nagawa ng mayaman. Hindi nagawa ng mayaman ito na sumunod sa Kanya kasi meron siyang dala-dala na hindi niya kayang iwanan sa buhay. Truth hurts. Yan. Jesus looked around to his disciple, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. How hard? Parang dito pinapakita ng Panginoon, how hard sa mga tao, sa mga religious leader, yung mga pinakita kong iba-ibang religion na yon, how hard for them to go to heaven. Why? Because they don't believe in Jesus. How hard for them. Pangalawa, ito kilala natin. Pangalawa, maigsi lang ako, totoo to. Si Nicodemus. Kilala natin to. Sabi rito, there was a man named Nicodemus, a Jewish religious leader, who was a Pharisee. After dark one evening, he came to speak with Jesus. Rabbi, he said, we all know God sent you to teach us. Your miraculous signs are evidence that God is with you. Kung titignan mo, itong si Nicodemus, Jewish leader, religious leader. And sabi niya, we all know. Alam namin. Hindi lang siya. Hindi sabing, I know. Sabi niya, we all know. So itong mga Jewish leaders na to, itong mga nasa council na to, mga religious leader na to, alam nila na itong si Jesus talagang kakaiba. God sent him, sabi niya. Pero siya lang, kung titignan mo, siya lang ang bukod tanging nagpunta. Why? I don't know, naisip ko lang, maybe he wants to have freedom. Maybe nagtuturo siya pero hindi niya alam yung mga tinuturo niya, tama kaya? Maybe yung mga ginagawa niya, yung mga religious acts na ginagawa nila, tama kaya? Kaya nung pumunta siya kay Jesus, nagtanong siya. Kung titignan niyo, hindi pa nga siya nagtanong eh. Pero ang sagot kagad ni Jesus sa kanya, Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Hindi pa siya nagtatanong. Hindi pa siya nagtatanong. Again, Jesus, all-powerful, omnipresent, omniscient, alam niya yung nasa isip ni Nicodemus. He is a religious leader, pero something sa buhay niya na parang tama kaya yung tinuturo ko, tama kaya yung faith namin, tama kaya yung nasabihan namin. Kaya siya, hindi sumama yung iba, siya, naglakas loob siya. Bakit gabi? Hindi ko rin alam. Maring yun nga, maring ayaw niya makita ng mga kapwa niya, Jewish leaders, kasi against sa turo nila, against na against. Pero siya, buong pagpakumbaba, nagtanong sa Panginoon. Then sabi rito, sabi ni Jesus, human can produce only human life. But the Holy Spirit gives birth to spiritual life. So don't be surprised when I say to you, you must be born again. Kaya nga minsan naalala ko talaga yung sa customs, yung aming broker, sabi niya, kayo namang mga born again, nakita nyo lang yung quote sa Bible na yung born again, kaya kayo naging born again. Iyon yung mga marinig na mostly marinig mo. Born again, religion din naman kayo. Minsan, kung titignan, parang natatawag tayong religion, pero ang born again po, eto, ang ganda ng sinabi ni Jesus Christ eh. To be a born again, you must have the Holy Spirit. Hindi religion, it is a relation. A relation.
ang pagiging Christian. Although natatawag lagi lang tayong religion, pero ang katotoo, kaya pag tayo tinatanong, hindi kami religion. Yung relationship sa Panginoon ang importante. Yung relationship. Kasi kung titignan mo, anong tamang religion? Yung mga yun, titindi ng yung Mormons, yung Muslim, saka yung mga Buddhist, ang titindi ng mga yan. Pagdating sa religion acts. So, sino magiging tama? Kaya ang sabi niya, ang ganda, di ba? Kung papaano, kaya nga ito mga kapatid, papaano ba malalaman ng isang tao ay naging Christian or Christian? Di ba? Dapat may nakikitang pagbabago sa buhay niya. Hindi man totaling grabe ang pagbabago, pero little by little. Kung makikita mo yung dati mong kumpare na lasenggo, na babaero, pero nung nakita mo naging Christian, umatid na sa gantong gawain kahit sa churches, pero Christian, nakita mo nagbabago, nag-iba na. Kaya anong kaibahan na nagbagong tao at yung nagbagong dahil naging Christian? Alam niyo ang isang, sa mag-asawa, di ba? Yung, halimbawa nga, yung asawa mo naging babae, na tumigil sa panlalaki, tumigil sa, tumigil sa babae, tumigil sa pag-iinom. Nagbago siya, sasabihin namin ng mismo, ang laki ng pinagbago ng mister ko. Hindi na siya ng babae, hindi na siya na nagsusugal, hindi siya umiinom. Ang laki. Ang ganda, di ba? So what is the difference between nagbago ng talagang normal na bago at nagbago dahil nakakilala sa Panginoong Hesus? Ang nagbago dahil sa Panginoong Hesus, you know why? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation, the old is gone, the new has come. Anong ibig sabihin? Yung asawang lalaki na nagbago sa Panginoon, binago, hindi lang ba siya nagbago? Hindi na siya umiinom, hindi na babae. At the same time, yung kanyang asawa, dadaling niya sa Panginoon din. At the same time, yung kanyang mga anak, dadaling niya rin sa Panginoon. Yun ang difference. You see the difference? Ang pagbabago madali. Ang pagbabago madali. Maraming nagbabago pag nag-aasawa. Honest yan. Pag nag-aasawa ng isang tao, nagbabago eh. Unang-una, nawawala na sa barkada. May responsibilidad. Kaya ang sabi ko, ang kaibahan na nagbago dahil ikaw ay Christian, hindi lang ikaw na. Gusto mo yung asawa mo, makakilala na rin. Gusto mo yung mga anak mo, makakilala sa Panginoon Hesus. Yun ang totoong pagbabago. Genuine freedom with Christ. Genuine change. Kaya ang sabi niya rito, you are a respected Jewish teacher and you don't know and you don't understand these things. Parang ang sinasabi niyang Panginoon Hesus, sandali, teka, you are a religious leader. Mga leader kayo, mga religious, so-called religious leader kayo, pero hindi niyo alam itong bagay na to. Hindi niyo alam itong mga bagay na itong kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, honest even I before, nung hindi pa nakakilala sa Panginoon, every time tatanungin ako kung saan ako pupunta, hindi ko alam. I don't know. Kung sa langit ako pumunta, siyempre wala nakakalam. Only God knows. And sa tagal na po namin nag-evangelize dan, every time na bisita, every time na tinatanong namin, kapatid, if ever na mawawala ka, halimbawa lang, saan kaya ang tingin mo kung saan ka pupunta? Siguro, sa langit. Bakit? Pag gumawa siguro ng mabuti. Ang iba, hindi ko alam eh. Walang nakakaalam. Honest, walang nakakaalam, walang makapagsabi ng totoo na heaven ako kasi tinanggap ko ang Panginoon. Unless you are a Christian, unless you are being born again, you receive Jesus Christ. Pero itong tanong, sabi ni Jesus Christ, you are a respected Jewish leader. Kaya minsan nakita ko, bakit ganon? Kung ang tinuturo ng mga religious leader na to, ganito, na nasa Bible, pag tinanong mo tao, Christian, save ako, sa langit ako. Itong parang pinaka-pinopoint ni Jesus Christ. Ito ang dapat itinuturo nyo. Pero bakit you are a religious leader and you don't know these things? You don't know these things na isang pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao. Mga bakit yung sabing napakahalaga sa buhay ng tao? Sabi nga, pag mga bata-bata pa kayo, hindi nyo ito ma-realize. Pero the more nagkakaedad ka, 48, going to 50s, the more nagkakaedad ka, at every time manood ka sa YouTube ng mga artistang nawawala, lagi sinasabi, time will come, ilang years na lang ang itatagal ko sa mundong ito. If God's grace, kung sa katandaan, hindi natin alam lahat ng mga pangyayari. Maraming namatay sa COVID. Kaya kung titingnan mo ang buhay, if you will only deepen sa buhay ng tao, mga kapatid, you will realize, saan kaya papunta lahat ng tao? Saan kaya papunta yung mga namatay? Pero the Bible itself talks about where people go if they die. The Bible tells where they go. If they don't receive Jesus Christ, and if they receive Jesus Christ, kaya ang sabi ni Jesus, ito yung sinabi ni Jesus Christ kay Nicodemus, ang John 3:16, sabi niya, sa John 3:16,
Sinabi niya kay Nicodemus, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Itong si Nicodemus, alam niya yung kausap niya. Padala ni Diyos. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son so that who shall ever believes on Him shall not perish but have everlasting life." Mga kapatid, logic lang ha. Itong requirements ng Panginoon para tayo makapunta ng langit. Parang pag tayo nagtrabaho tayo, di ba? May requirements. May requirements tayo pag nagtrabaho. May binibigay ang agency or kung sino mang company na, ito ang requirements namin para makapasok ka sa company namin. Itong requirements ng Panginoon, very simple. Receive Jesus Christ. Very simple. Very simple. Pero once na tinanong mo ang mga tao, saan ka pupunta? Hindi ko alam. Why? Sabi ng John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kaya sabi ko mga kapatid, itong turo na to, magagamit nyo rin. Magagamit nyo. Every time makausap kayo, every time mapapakita nyo yung inyong faith foundation sa Panginoon, ito. Itong requirements lang. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Binigay niya para sa atin eh. Kaya sabi niya, there are two keys that determines everything about our eternity. Una, the first key is our belief. Kung yung belief natin, sabi niya, "This keys unlocks the door to eternal life and determines where we will spend eternity." Kaya nga sabi rin niya rito, our eternal destination is the consequence of what we believe here on earth. Kung ano pininiwalaan mo, yun ang pupuntahan mo. Kaya babalikan ko ulit. Ano yung mga tao, pag tinatanong mo, hindi ko alam. Walang makakapagsabi. Siguro pag gumawa ko ng buti. Kung ito yung belief mo, kung ito ang belief ng tao, itong pupuntahan mo talaga. Wala kang patutunguhan. Hindi mo masabing heaven ko, pero tanongin mo ang mga taong tumanggap sa Panginoong Jesus. Straight from the heart, straight from the eyes. I do believe, when I die, I will go to heaven because I receive Jesus Christ in my life. Atong sabi niya. You see, our belief determines where we were heading. Kung ano yung paniniwalaan ng lahat ng tao, doon sila. Doon sila. Kaya nga sabi ko, you shall know the truth. Paulit-ulitin ko to, you shall know the truth and the truth shall set us free. Para tayong maging malaya. Then second, sabi niya rito, the second is our behavior. It unlocks the door to reward and determines how we will spend eternity. Sabi niya, our eternal compensation is the consequence of how we behave here on earth. If we want to rewards from heaven, kung ano yung ginagawa dito. Kaya ang sinasabi ng mga ang masamang damo, matagal mamatay. Well, hindi ko masabing totoo. Kasi ang mga masamang damo, mga drugista, mga adik, matatapang, madaling mamatay. Pero yung mga ikaw na normal na bubuhay, na maayos ka, gumagawa ka sa Panginoon, well, sino katatakutan mo? Yung ating behavior, di ba? Kung paano natin ginugol ang buhay natin dito, doon malalaman. Kaya kung titignan nyo, bakit ganon? Maraming tao, inabuso lahat ng katawan. Ayun ang katotohanan, inabuso ang katawan after nung nagkaedad, saka lumalabas. Kung ano yung ginagawa natin mga kapatid, that's the consequence. Kung ano yung ginawa natin ngayon, that's the consequence of the future. Kaya nga sabi ko, kung ikaw nakakilala sa Panginoon at ikaw tinanggap mo ang Panginoong Jesus, kung ano ka ngayon, yan ang magdedetermine ng future mo at na magiging pamilya mo. Ano ibig sabihin? Of course, pag naging Christian ka, gaya ka sabi ko, gusto mo ba ikaw lang makaligtas? Ganon din magiging asawa mo. Ganon din magiging BF mo. Ganon din magiging mga anak mo. Ganon din ang mga pamilya mo. Gusto mo sila makakilala na. It will determine how your faith to God, the way your character. Kaya hindi lang basta maganda na naniniwala, na napalataya, may kalakip na paggawa. Our action, our deeds. And then, lastly, malapit na po matapos. Sabi niya, there are 3 groups of people. Tatlong groups ng mga tao na nabubuhay sa mundo. Una, ito yung people who are unable to hear about Jesus. Ito yung mga tao na walang kakayahan o hindi nila nakita or narinig ang salita ng Diyos. Sino ito mga to? Di ba mga babies? Mga babies, mga mentally retarded. Kahit ano sabihin mo sa mga babies.
Hindi ka maintindihan yan. Kaya nga di ba si King Solomon, nung namatay ang kanyang anak, si King David, nung namatay ang kanyang anak, yung baby niya, I know one day magkikita lang kami sa langit. Ito yung groups of people who heard about Jesus. And second, people who have never heard about Jesus. Maaring ito yung mga nasa mga tribo. Papadaanan ko lang yan, pero may mga topic na maganda para dyan. Yung mga nasa tribo, hindi kilala ang Diyos. Hindi kilala ang Diyos. Anong sabi ng Diyos? Maganda po yung sa Psalms Sa Psalms, basahin ko lang Sa Psalms chapter 108:31. Sabi rito, the Lord is compassionate and merciful, slow to get angry and filled with unfailing love. Hindi natin alam, hindi ko alam. Yung mga babies, yung mga mental retarded, pag nawala, sabi niya, hindi ko alam. And then, ito ang pinakahuli. Sabi niya, people who heard about Jesus. Now, narinig niyo na si Jesus. At lahat ng tao, sabi ko nga, narinig si Jesus. Pero hindi lahat ng tao ina-accept si Jesus. Remember yung rich, yung mayaman kanina? Nakakausap niya si Jesus, pero umalis siya. Nasa kanya na lahat ng pagkakataon para maunawaan ang ibinibigay ng Diyos na napakagandang buhay. Hindi lang dito sa mundong to, and then eternal life. Nasa kanya na lahat ng pagkakataon. Nasa kanya na. He reject. Umalis siya. Si Nicodemus, tumagal ang conversation. Nagtanong. Kung titignan niyo, nagtanong si Nicodemus, tinanong niya, sinaliksik niya, hanggang nakikita niya yung mga sinabi ni Jesus Christ na, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever. Kaya nga lagi ko sinasabi, yung whosoever na to, napakahalaga talaga. Kung wala tong whosoever na to, lahat ligtas na. You know why? Tanggalin mo yung whosoever na yon. Lahat ligtas na. Pero merong whosoever believe. Kung sino lang yung maniniwala at mananampalataya ang siya magkakaroon ng buhay na walang God. Napakahalaga ng word na yon. So, itong mga taong to, people who have heard about Jesus. Kaya kung babalikan natin to, balikan natin. Si Nicodemus. Di ba sabi ko kanina, nakipag-conversation siya, nakinig siya talaga, nagsalik siya, nagtanong siya. Talagang galing sa puso niya yung mga tanong niya. Kaya nga parang bata ibig mong sabihin, teacher, kailangan bumalik pa kami sa sinapupunan ng aming magulang. Sabi Jesus, hindi yan ang ibig sabihin. Ito si James ang ganda. Kaya 3 beses pa siyang nabanggit sa Bible. Una, nabanggit siya, sabi niya, ito na, nung si Jesus ay inaano na, yung parang hinahatulan na. Sabi niya, Nicodemus, who had gone to Jesus earlier and who was one of their own number. Kanina, kausap niya. Ngayon, hinahatulan na. Pero itong ginawa ni Nicodemus, does our law condemn a man without first hearing him to find out what he has been doing? So ngayon, dinidepensahan niya na si Jesus Christ. So ngayon, dahil sa narinig niya kay Jesus Christ, nag-iba na yung kanyang perception. Nag-iba na kanyang pananaw. Sabi niya sa mga kapwa niya, kanina sa mga kapwa niya, religious leader, council, does our law, hinahayaan ba ng law natin, yung batas natin, na hatulang kagad yung tao na hindi pa natin narinig yung kanyang depensa? Nag-iba na, di ba? Pangalawa, nung si Jesus namatay na, ito nakita na. Yan. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. Kung titignan mo si Nicodemus, taliwas yung tinuturo nila. Ulitin ko, taliwas yung tinuturo ng mga Pharisee kay Jesus Christ. Pero nung naunawaan niya, nakaharap niya face to face, nakinig siya, nilagay niya sa puso't isipan niya, nagpakumbaba siya, tinanggal niya yung pride niya. Ito siya ngayon. While yung isa, yung rich man, nakaharap niya, he ignored the Lord Jesus. So, different, di ba? Yung kaninang tatlong pinakita kong picture sa inyo, itong si Mika Wilder, devout, Christian, nakakausap niya yung pastor, pinaunahan ng pastor, sige, share mo yung faith mo, and then, shinare ng pastor yung faith niya. Ganon din si Teddy Hang at si Nabil Quresh na to. So, anong nangyari kay Michael Wilder? Ito.
Yan. Ito ang sabi ni Mike Wilder. Nakakilala siya, nakalaya siya sa tinatawag niyang Mormonism. Nakalaya siya. Nung nagtatestimony siya, itong sabi niya, ganito, the gospel of Mormonism is very burdensome. You're seeking to prove your worthiness to God, but in Christianity gospel, ang ganda, but in Christianity gospel, God sent Jesus to die for us while we were yet sinner. Alam niyo, pag pinunod sa YouTube dyan, paulit-ulit ko sasabihin niya, ang sarap kasi umiiyak siya. Umiiyak siya dahil naunawaan niya, naramdaman niya yung kalayaang inaasam-asam niya. Yung palang ginagawa nilang every time na kahit gaano sila kasigasig, mag-share ng faith. But when he found really who Jesus Christ in his life, na may nag-share sa kanya, nakalaya siya. Hindi lang po siya, yung kanyang girlfriend na pangasawa niya, pati yung mga anak nila. Guys, sabi ko sa inyo, hindi lang kayo, yung mga pangasawa niyo, yung boyfriend niyo, yung BF niyo, ganun din, pati yung mga anak niya, Christian na. Hindi ko lang pinakita rito yung time eh. Pati yung magulang nila, na teacher pa sa Mormons, teacher na-convert niya. Why? Because siya mismo nakalaya. Kung siya nakalaya, kung siya makakapunta ng langit, kung siya magkakaroon ng eternal life, pati pamilya niya, sinara niya. Ganun po ang totoo. If we want to have a genuine freedom, genuine relationship with Christ, we will do anything. We will do anything para yung mga mahal din natin sa buhay makakilala. Ulitin ko, kahit na i-share natin, hindi lahat nagre-receive. So, ang lagi kong point, at least, we do our part. And it's up to people, our family, our friends, our loved ones, it's up to them. But the thing is, we are trying our best para makakilala rin. And then, ito si Teddy Hang, share ko na rin. Si Teddy Hang na isang ayaw pag-usapan si Jesus Christ dahil okay na siya. So, okay na yung ginagawa niya sa buhay, okay na yung kanyang yaman, okay na yung kanyang triad na pinakamalaki sa Hong Kong, biggest triad gangster in the Hong Kong. Pero when he realized, when he accept the truth, it hurts. You know why it hurts? Mawawala yung mga mawawala yung drugs. Kaya nga sabi niya sa pastor ata na kanyang conversation, kapag nagiging successful siya, kapag lumalaki yung kanilang organisasyon, yung drugs, yung prostitution, nasasaktan ang kalooban niya. Kasi the more na success na-achieve niya, the more na dumadami ang prostitution, the more dumadami ang drugs. Kaya ang ganda that when he realized who Jesus in his life, nabuksan ang kanyang isipan. It hurts na wala lahat yung mga ginagawa niya, pero one thing is for sure, ang tindi po, alam niyo kung bakit? Yung mga naging member niya, of course, yung mga gangster din. Yung mga gangster. At kung titignan mo, nakakatuwa at nakaka-bless, kasi kung isip mo, mga gangster, binago ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. And then itong si Nabil Karish na to, seeking Allah, finding Jesus. Kung titignan mo at tatanungin ko kayo mga kapatid, gaano katindi itong mga to para makakilala sa Panginoong Hesus? Gaano katindi ang mga yan? Matindi ang mga Muslim. Matindi ang mga faith niyan. Pero bakit sila nakakonvert? Bakit? Why? Because there is some people na nakilala nila na hindi natakot i-share yung salita ng Diyos. Kasi kung wala nag-share dito, kung hindi nag-share dito yung classmate niya nung college, wala. Ang tindi pa rin itong Muslim na to. Very devout. Mga Muslim gusto lang yan, debate rin. Pero but by the grace of God, dinidepend niya na lang po yung Christianity. And wala na po siya, siguro 2 or 3 years ago, namatay na rin yan. Patay na po siya. By the grace of God, hindi siya nagsabi ng, Lord, why? Why me? Wala siyang sinabi ng kundi ang marinig ko sa kanya, He finished the course. He ran the race. Being a Christian, alam niyo ang buhay ng Kristiyano. I remember si Brother Eddie. Kilala si Brother Eddie Villanueva? Nanood ako niya kasi kung titignan niyo po, ang tindi nang nangyari sa buhay, sa pamilya lang ngayon. Nung last March, namatay yung kanyang asawa, si Sister Dory. Namatay si Sister Dory last March. Nung May, last month, namatay ang anak niya, mayor ng Bukawi, Bulacan, si Johnny Villanueva. Ang sakit, di ba? Parang ikaw,
nagpipreach ka, pero yung dalawang mahal mo sa buhay namatay. Pero ang ganda sinabi niya, kung hindi ako Christian, baka atheist na ako. Tatanungin ko si Lord, Lord, bakit nangyari to sa akin? Pero by the grace of God, ang buhay ng Kristiyano mga kapatid, temporary lang. Kapag inunawa mo, nilaliman mo ang buhay natin, temporary lang. Hindi ko sinabing magpakabanal tayo ng todo-todo, hindi ko sinabing magpakaserious tayo. Hindi. Enjoy life. Enjoy life. Enjoy Taiwan. Enjoy yung buhay natin ngayon. Pero ang point mga kapatid, as we enjoy ourselves, as we enjoy Taiwan, as we enjoy our environment, ang Panginoong Jesus hindi nawawala. Hindi nawawala ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Kaya nga, pag yan ang naunawaan sa buhay natin, nilaliman natin, Lord, thank you. Kaya nga lagi sinasabi sa miss ko na, making love, okay lang yan. Time will come, makikita rin naman tayo sa langit. Kung hindi ako Christian, mabihira, marami kang tanong. Marami kang, hindi ka tatayo rito. Pero by the grace of God, lagi sinasabi, Lord, ano man ang mangyari, it's all up to you. The moment na maunawaan natin that our life, our strength, our wealth, our health, it all belongs to God. Kapag yan naunawaan natin, Lord, thank you. Kung may nawala, hiniram lang yan. Kung may mga bagay na wala sa atin, trabaho, ano man yan, Lord, thank you. Kaya nga si Abraham, di ba? Si Abraham, sa sobrang pagmahal sa anak niya, sobrang faithful niya kay God eh. Pero nung naging faithful naman sa naging anak niya, nakalimutan na si Lord. Nakalimutan na mag-worship. Kaya sabi ni God, offer your son. Why? Nakita ni Lord. Nakalimutan na. And sometimes mga kapatid, sometimes God do things na masakit sa atin. Pero itong sakit na to, when we realize, when we saw the picture of it, para pala tayo bumalik sa Kanya. Para pala makita natin na Lord, kung di mo pala tinanggal to na masakit sa akin, hindi ako makakapag-worship ng todo sa inyo. Kung di mo pala tinanggal yung itong bagay sa akin, Lord, hindi ko pala makikilala ikaw ng lubusan. Kaya kita mo yung nakakalaya. Di ba yung nakakalaya? Lord, thank you. Dahil sa bagay na yun, kaya ako ngayon ganito. Nakalaya ako. Pero kung di ako nakalaya ron, andun pa rin ako. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Then, bago po ako magtapos, can I call the music team? Yan. Sabi rito, ang naghihindrance po sa atin para lumapit sa Panginoon, sumunod sa Panginoon, pride. Yan ang binibigyan ng Satan sa atin. Tandaan nyo yan, pride. Kaya nga di ba yung mayaman, umalis siya kasi yung pride niya, aalisin yung yaman, pride. Mga kapatid, ang tao lahat may pride. Lahat tayo, tatandaan nyo, lahat tayo may pride. Lahat tayo may pride. Pero itong pride na to, pag talagang totalang inuna natin sa buhay natin, hindi ka susunod kay Lord. Pangalawa, loved ones. Yung mga mahal natin sa buhay. Di ba? Yung mga mahal natin sa buhay, kung ano man yung mga relasyon natin, minsan hindi tayo makalaya, hindi tayo makadiretso kay Lord kasi yung mga bagay na to, naghihinder sa atin. And then last, religion. Religion. Mga kapatid, ulitin ko, kung ang religion na makakapagligtas, makakapagbigay sa atin ng buhay, lugi tayo sa mga Muslim. Lugi tayo sa mga Mormons. Sabi ko, mga devoto to, mga antitindi itong mga to. Lugi tayo kung yan ang makakapagligtas ng tao. But praise God, walang sinabi ang Bible. Hindi sinabi ng Bible, for God so loved the world that He gave this religion. You see? And thank God, walang binanggit ang Panginoon na religion na makakapagligtas. Kundi ang sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Not whosoever. Kaya sabi niya, lahat nakakakilala, pero hindi lahat. Sabi niya rito, if anyone, but whoever denies me before men, I will also deny him before my Father in heaven. Mga kapatid, it's up to us. It's our choice. Lagi ang choice na sa atin. If we want to follow God or reject this message. If we want to serve Him or ignore His message. Pero kung titignan niyo mga kapatid, ang ganda ng sinabi ng Panginoon, hindi lang niya tayo binigyan ng buhay. Ang last verse, ito na, last na to talaga. John 10:10. He gave us an abundant life and live it to the full. Hindi lang basta tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi binibigyan niya pa tayo ng abundant life na ipamuhay natin, masaganang pamuhay. That's why, again, it's our choice. Can we all stand? Habang inaawit natin itong kantang to, napakaganda po.
Let the Holy Spirit speaks to your heart today as we sing this song. Ang Panginoong Jesus po namatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi ang itala ang kahiyang kanyang dinanas na kaubad. Lahat ng kahiyang dinanas niya. That's why, sa oras po ito, tulad po ng ginawa namin, kung nais niyo pong tanggapin ang Panginoong Jesus sa buhay niyo, habang nakapikit ang lahat, wala nakikita sa inyo, can you raise your hand? Amen. Tanda ng pag-surrender natin sa Panginoon. Amen. Amen sa lahat ng taas na po. Amen sa mga tataas. Huwag mong hayaan. Huwag mong hayaan na ang kalaban, si Satan, sabi sa'yo, nakakaya sa kasama ko, nakakaya sa katabi ko. Don't waste this opportunity na ibinigay ng Panginoon Jesus sa buhay natin. Kaya sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus, I will only lead you in a simple prayer. Ariin mo to na sarili mong panalangin. Ililid lamang kita, sundan mo lamang ako. Sabihin mo lamang, kahit may boses, kahit sa sarili mo lamang, sa isip mo, sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat sa umagang ito. Meron ka palang purpose kung bakit ako narito. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa iyong pagkamatay, pagkat ako ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Sa oras po ito, pinagsisisihan ko na ang mga nagawa kong kasalanan. Pumasok ka po sa aking puso bilang Panginoon ko at nakapagligtas ng buhay ko. Simula po sa oras na to,
ikaw na ang maghari sa buhay ko. Panginoong Hesus, salamat sa kalayaang naramdaman ko sa umagang ito. Ako na pong manalangin. Lord, maraming salamat sa lahat ng mga taas ng kanamamay sa oras na ito. Tanda ng kanilang pagpakumbaba. Tanda, Lord God, that they want to surrender their life to you. Lord, tulad po ng ginagawa niyo sa buhay namin. Ganun po, Lord God, we pray na ganun po ang maranasan nila. Embrace them with your love, O Lord God. Comfort them, O Lord God. At Lord, we pray, Panginoon, continue to bless them na maunawaan nila, maranasan nila ang totoong born again, not a religion, kundi Lord God, magkaroon ng totoong personal na relationship sa inyo, Lord God. We pray, Panginoon, sa umaga nito, kapag sa paglabas po namin sa lugar na to, ibang nilalang na po kami. Yung dating pagkatao po namin, Lord God, ay nilimot na namin. At Lord, little by little, yung gagawin mo sa amin, Lord God. We pray, Panginoon, na kayo po, Lord God, ang makita sa bawat buhay namin, na hindi na kami, kundi kayo ang magiging sa amin. Lord, sa mga kapatid namin, Lord God, ngayon, Lord, kahit po kami Christian, sometimes to our bondage. Bondage kami, Panginoon. Bondage of pornography. Bondage of gambling. Bondage of alcohol. Bondage of lahat, Lord God. Bondage of relationship. Lord, today, in the mighty and powerful name of Jesus, Panginoon, we pray, O Lord God, that today,